Kung may lugar sa Pilipinas na paulit-ulit na binabalikan at hindi kailanman pinagsasawa ang puntahan, palokal na turista man o dayuhan, Boracay na yan. Sa sparkling white sand, crystal clear waters, at world-famous sunset, sino ba namang hindi mabibighani sa paraisong yan? Kaya ang mga biyahero, paulit-ulit na bumibisita, na parang lokal na yan sila. Ito pwedeng lutuin. Luto na yan. Luto na yan. Luto na yan? Try niyo po. Niloloko niyo ako eh. Pero ang tunay na bida at main character ng isla, sila. Ang mga lokal na buong pusong tinatanggap ang mga bisita. Bakit may amoy siyang alak? Alam ko na. Meron siyang tamis na meron siyang asim. Amoy ko yon kapag umuwi na ako. Ipinararanas ang kanilang kultura. At bukal sa loob na ibinabahagi ang kanilang isla. Kaya para hindi makaramdam ng FOMO o fear of missing out, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Gora na sa Bora! Kahit na mahal ang gasolina, kering-keri pa rin daw magmaneho at kumarera. Hindi nga lang sa kalsada, kundi sa dagat. Yan ang nauusong electronic cart boat dito sa Boracay. Para raw itong go-kart, pero sa tubig pinaandar. Gear up and let's do this, biheros! Sa dami ng ganap dito sa Boracay, isa raw ito sa bagong trend. Malaking impact sa Boracay Island na nag-o-open tayo ng mga ganitong activity kasi nabibigyan natin ng opportunity yung mga locals na mag-upskill din kasi we have like traditional boats na gas-powered. Unlike ito ngayon, na-introduce sa mga local na yung electric vehicle. Tumatagal ng 15 to 45 minutes ang water activity na ito. Sapat na sapat para ipakita ang angas sa pagmamaneho sa tubig, biheros. Sa boat cart naman, maganda rin siya, let's say, kids like 12 above, kahit yung mga kakasya, ma'am, kasi sobrang cute niya. So, it's for everyone. Dito lang daw sa tubig pwedeng maging kaskasero gamit ang pauso nilang cart boat. Sa puti at pinong buhangin ng Boracay, ginaganap din daw ang Ati-Atihan Festival. Sila ang tinatawag na balik ati, mga lokal ng isla na nagkukulay ng itim sa katawan. Ginagawa nila ito para maipakilala ang mga katutubong ati na unang nanirahan sa isla. Bersyon nila ito ng Ati-Atihan Festival na ginaganap sa Calibo Aklan tuwing Enero. Si Javen, tinanghal na kampyon sa individual category ng katatapos lang na Boracay Ati-Atihan Festival. Fourth generation na raw siya sa kanilang pamilya na gumagawa nito. Bro, first question. May tinataguan ka ba? Wala. Wala po. Wala ka namang utang, kahit Wala po. kanino. Ano yung nilalagay mo para umitim yung balat? Yung sinusunog ko po yung ano sir, yung balat ng nyog. Balatan nyo? Yung buko po. Bakit ho kayo naglalagay ng pampaitim sa balat? Panata kasi ng Senior Santo Niño po. Balita ko na normally, di ba, kapag may ati-atihan or festival, normally grupo-grupo yung sumasayaw. Yes po sir. Ikaw, solo. Yes po, solo. Bak, First time ko pong sumali ng solo competition. ano yung pumapasok sa isipan mo kapag sumasayaw ka ng matagal, tapos nun, mainit pa sa balat? Parang ano lang sir, pagod na masaya kasi inaalay namin sa Senior Santo Niño. Yung nakita ko kasi sa kanila sir, parang ano sila sa Santo Niño talaga. The devotion, we emphasize the faith. Yung celebration, napapakilala siya sa isla, yung start ng festival dito sa island, kasi yung ibang tourist,
hindi na makapunta ng Kalibo. Kaya dito na lang sila. Paano ba yan, Beros? Champion itong kasama ko! Eh dahil freestyle naman ang step ng street dance na ito, mukhang uubra na rin ang dance moves ko. Bukod sa Ati-Atian Festival sa White Beach, may isa pang festival sa Boracay na beach vibe din ang atake. Ginaganap ito sa Puka Beach bilang pagbubugay sa pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga lokal, ang Puka Shell. Highlight ng pagdiriwang ng Puka Shell Festival ang makulay na street dancing. Kaliwat kanan din ang Puka Shell accessories na pwedeng mabili. Si Eileen, 2 dekada nang gumagawa ng mga abubot na mabibili sa isla. 20 years ago, hindi pa ganito kagulo dito, no? Medyo konti pa lang, no? Although, sa kasama ng tao, mas maganda yung benta niyo po ng Puka Shells. Yun naman talaga yun. Ano namin dito kasi produkto. Oo. Kaya yung nauna namin na pagpapinta sa sita. Saan niyo po nakukuha yung Puka? Andyan na. Huwag niyo po sabihin Puka Beach. Kasi yung Puka Beach, dala talaga. Madami po talaga. Oo, pag ang lalo, kung malakas ang along, hukay kasi. Oo. Doon yan yung malakas na marami. Dahil dyan, gawa tayo ng world-class accessory na gawa sa Puka Shell. Ehem. Ito na sa totoo lang, sa biyahe, kapag gumagawa ako ng arts and crafts, pinagtatawanan nila ako dahil wala ako talaga alam. Pero feeling ko, dahil magaling kang teacher, matuturuan niyo po akong gumawa ng, ano po bang ginagawa niyo? Angklet. Angklet. Ayan, mas maliit, mas simple yata. So, 3 po yan. Isa lang pa, tapos 3 buhol. Nawala na po ako. Ganyan. Sige po. Dapat 2 pa. 2 pa. Ay, nako self, kaya mo yan. Yeah! Okay. Yan. Ikot. Hindi, wag mo. Ay, hindi ko ikot. Dito pa lang. Dito lang, dito. Hanggang dito lang. Matapos ang ilang ikot sa silulid at sita ni Eileen, Yan! Yes! Okay. So hawak dito. Buhol. Ito na, pinapasok na yung buong kamay ko. Para sure. Ito. Yes! 30 minutes na tayo, Nay. ang angklet na nagawa ko, mukhang pangdaliri lang. Ayon kay Eileen, ang gitna at labas ng bahagi ng shell ang madalas ginagamit na pendant sa Puka accessories. Yung mga turista, yung gustong-gusto niyang bumili ng Puka Shell. Kasi yung Puka Shell nagpasikat dito sa Puka Beach. Mula na ako nagtinda, yun ang binibinta namin. Depende sa sa klase ng Puka Shell na pag may maliit mas mahal. Yung malalaki mas mura. Yung necklace ng malaki is 1,000. Tapos yung maliliit is 3,000. Damang-dama ang summer, lalo kung tatambad sa'yo. Asul na karagatan at maputing buhangin ng Boracay. Kaya hindi nakapagtatakang dinudumog talaga ito ng mga biyahero. Pero kung peace and quiet ang hanap, pause muna sa maingay na bahagi ng isla. Oh, ito mo yan? Ito mo yan? Sa Boracay ako, pero saan kaya ang part ng Boracay? Ha? I ain't lying. This is Boracay. Ito ang Iligan Beach. Ang beach na parang pwede kang makipag-meeting sa sarili mo. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla. Ilang metro lang ang layo mula sa Puka Beach. Ilig-iligan, malayo po siya sa mga bar or mga maingay na mga doon po makapag-relax po doon kasi wala masyadong tao po. Pero kung hindi naman trip ang relax at chill na bakasyon, dito tayo sa maaksyon. Gusto mo bang maranasang mag-surf kahit walang alon na para bang lumilipad?
Bago ang activity, may session silang binibigay para sa mga baguhan. At refresher naman para sa mga gaya kong nakasubok na. Kasama ang local instructor, it's game time mga biyero! Hindi nalalayo sa surfing ang water sport activity na ito. Sakay ng electronic hydrofoil board o e-foil, kailangan bumalanse at makatayo sa board. Hindi katulad sa ordinaryong surfboard, may motor at pakpak ang board na gamit. Motor para sa mabilis na pag-andar sa dagat. At pakpak naman para pataasin ang board sa ibabaw ng tubig. Na para bang lumilipad sa dagat yarn? Pwede na po tayong tumayo dyan sa level 10. Gamit ang controller, ikaw ang may hawak ng bilis at taas ng paglipad mo. Pero sa kaso ko, ay nahulog. One more time. Oh no. Hulog 2, lipad 0. Pero as a competitive first son, walang susuko. Kung kaya ng local instructor ko na si Jay, kaya ko rin to. Pero sana kaya today. And finally, kita niyo yun, Beros? Kita niyo yun? Alam mo, ang dami ng bagong toys sa water sports. And sa panahon natin ngayon na mahal ang gasolina, mautak yung mga gumawa ng mga battery-operated or very electric-operated water sports vehicle. Naman yung lumalabas yung pagka-competitive spirit natin. You have to keep on trying until you get it. Dun sa helmet, meron ng integrated na communication system. Sinasabi sa akin ni Kuya, okay, ito, sige, you know, put your weight in the front para mas mabalance mo. Oh, sir, medyo lumalabas na tayo dun sa play area. There's something new. There's something new all the time here in Boracay. Galing talaga. Wala tayong inaatasang water activity sa Boracay. Pero bakit parang sa pagkain pa yata mapapaatras? Are porcupine fish poisonous? Yes. Porcupine fish are highly poisonous and contain a potent neurotoxin. Ayos, kuya. Yan yung kakainin natin ngayon? Opo. Oh, okay. Matinik ang balat at nakakatakot kung titingnan. Pero ang islang yan, lintik naman kung lantakan ng mga lokal dito sa Boracay. Si Junior, panguhuli na ang karatungan. O porcupine fish ang naging kabayan. Nakain talaga yan. Sarap yan eh. Isa ng 15 years old ako. Pwede rin panain, pwede rin hulihin sa lambat to. Kung nakakuha ako, binibinta ko yan doon sa amin. Sa isang linggo, mga 3 beses ako makakuha. Mga 3 o 4. Binibinta namin ng ang 1 kilo, bali 150. Masarap siya. Parang manok yung laman yan, no? Nalalapit sa itsura ng pufferfish o butete, ang porcupine fish o karatungan kung tawagin sa Boracay. Pero hindi tulad ng pufferfish na nagtataglay ng lason na tetrodotoxin. Hindi lahat ng species ng porcupine fish ay kasing tindi ang lason ng pufferfish. Pero hindi pa rin ito dapat kainin ng basta-basta. Kinakailangan marunong sa pagpoproseso ng isda ang magluluto nito. Paglilinaw naman ng mga lokal, safe at siguradong masarap naman daw ang luto nila sa karatungan. Tayo ang hahatol niyan. Kasama si Tatay Michael na isa sa mga veteranong nagluluto ng karatungan sa isla. Ituturing niya sa atin ang ligtas na pagluluto nito. Una, tanggalan muna ng lamang loob. Yun yung internal organs Oh, yan, very poisonous. Tay, natikman niyo na po ba yun? Di ba? Natikman na po. Buhay pa po kayo nun. Buhay pa. Matapos linisin ng isda, pakukulaan ito hanggang lumambot ang balat. Saka tatanggalin ng tinik. Yun po, isa-isa yan, di ba? Isa-isa po, isa-isa. Gamit-gamit ng chani. Oh, yung nail cutter po. Pwede Nail rin. cutter din. Isa-isa po. Okay. Pagkatapos na matanggalan ng tinik, Apo. himayin mo ngayon. Yan po ay hindi na poisonous pag ganyan. Wala na po. Sigurista lang, Bieros, kayo naman. Wala na. Wala na. Hindi naman po, wala na pong poison yan. Kasi natanggal na yung Tanggal na. sa loob. Bakit po hindi lapu-lapu yung niluluto natin? Laka lang tayo. Mula nung maliit ako, magsimula akong kumain. Yan na po yung Kumakain wala po ka- nangyari. Walang nangyari. Buti pa si tatay nagbibigay ng assurance.
Eh, yung kafling mo ba? Naku! Kadalasang ginagataan ng mga lokal ang karatuhan. May halong luya, Luya, tanglad, tanglad. buyas, asin, saka Muriatic acid. Sili. sili. Ilagay mo lang ito. Apo. Kasama na yung pangalawang gata. Okay. Mahirap maluto, pero masarap pag Pero naluto. masarap yung pagnilito. Hindi mo ba atay yan? Atay po yan. Contain a potent neurotoxin in their internal organs, skin, and liver. So okay lang. Okay lang po, kinakain ko. Gusto mo, tikman ko muna. Hindi na. Pag kami nagluto dito, ako nagluto, Opo. sama-sama na yung lahat ng sabay-sabay na nilagay. Pakukuluan ng 10 minuto ang isda, kasama ng mga sangkap. Saka ito dadagdagan ng kakanggata. Pagkatapos ulit ng 10 minuto, I-study natin yung mga parts ng niluto ni Kuya. Tanglad. Atay. Ito yata talaga kapag kinain ko, atay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ito yung skin, very gelatinous, very wiggly. So sa aking nakalap, yung 1 minute research na ginawa ko mula sa internet, kapag kinain daw yung meat ng porcupine fish, masarap daw yung lasa niya. Now, ngayon, hinahanap ko ngayon yung white meat na yun. Yan tayo, yan. Okay. Moment of Truth! Sarap ah. Sarap ng timpla ni tatay ah. Ano natin yung skin. Yung skin na talagang matagal-tagal po yung preparasyon niya dahil talagang isa-isang tinatanggal yung tinig niya, no? Punong-puno na ako ng collagen. Parang siyang litid. Nice. At wala siyang lansa. Ayos. Pero paalala rin mga biyeros, kailangan marunong at bihasa ang magluluto nito. Sabi nga nila, better safe than sorry. At dahil buhay pa tayo, party-party na! But this is not their usual party. Dahil ang party na pupuntahan natin, sa gitna ng dagat gaganapin. 2, 1. Drop the beat dahil yacht party ang gimmick natin ngayong tag-init. Noong pandemic, meron na po mga party yacht dito sa Boracay. Nag-offer po kami ng snorkeling, freediving, onboard jumping, and sliding for the first point. And then, pag-transfer po sa second point, we have crystal kayak, paddleboard, and kayak po. Kasama ang local content creator na kilala bilang Teacher Island Boy sa social media na si Reggie, makikitugs-tugs-tugs tayo sa sikat na yacht party habang isla. So, baliktad to ha. Baliktaran to. Ganito kung kalipad. Dahil sakay ng kayak, ano pa nga ba? Sige Reggie, aura! Papunta na tayo sa exciting part. Ang highlight talaga raw para sa kanilang mga bisita. Yung hinahanap talaga nila dito is yung party. Pabalik ng Boracay, nagpa-party around, nagpipicture din ng sunset. Kapag bumaksak na ang beat, ang mga sakay ng yate, sabay-sabay nang yumuyugyog at umiindak. Ang mga ganitong gimmick, oportunidad para sa mga lokal. Nakapagtatrabaho na, nakapagbibigay pa ng saya sa mga biyero. Si Vincent ang team leader na nangunguna sa pagpapasaya. Naging malaking tulong sa amin yung mga tourist kasi yun naman talaga yung pangunahing pangailan or needs ng mga tao dito sa Boracay. Kasi pag walang tourist, siyempre wala din kaming kita. Kaya naman, kapag nahawakan na ni Vincent ang mikropono, lahat ay humahataw na ng todo. Kahit anong edad. Oh my God, it's really an ultimate party. I never had this kind of party in my life. I feel like 30 years younger. We love it, we love it. Sabi nila, pag dito ka sa party boat na ito, mapapasayaw ka. Walang discrimination. Lahat nag-i-enjoy. Kung may party hanggang gabi, may lamang dagat din na tuwing kabilugan ng buwan, nagpapakita ha, yan ang kuray. O local crab nila rito sa Boracay. Pero kahit anong bilis ng kuray, sadyan pa rin ang bagsak niyan. Makahuli kaya tayo ng kuray? Ito po yung tinatawag namin ditong pasong. Pasong. Pag tinamaan itong ano niya, pag umakyat siya, Sasarado. Yan, sasarado. Malalaman mo to na may huli kasi Nakasarado na. Sarado na. Anong oras yun nilalagay? Yung
paglalagay nito, sir, dapat nasa oras ng alas 7 ng gabi. Ng gabi. Opo, para hindi nila alam na may linagay po tayo dito. May pain ho kayo sa loob? Walang pain to, sir. Wala. Kabilugan ng buwan, lalabas yan. Kaya yung ginagawa namin, may pasong na kami, tapos nangingilaw kami ng flashlight sa front beach na. Okay. May sa bundok naman. Camera shy. Yun. Sakto mga biyahero. Ito ang magiging main ingredient ng ating tapatan sa kalan. Kuray. Kuray me a river. Hindi munang nakasanayang ginataang kuray ang ihahain ng pambato natin mga lokal. Sa aking kanan, young and with a twist ang atake ni Jean sa kanyang lulutuing kuray. Nostalgic na parabang luto ng lola o nanay ang ihahain ni Nanay Merlin. Okay mga biyahero, welcome to another episode of Tapatan sa Kalan. Nandito tayo ngayon sa Hookah Beach, Boracay. At kasama natin yung ating malulupit na chefs. Ang ating main ingredient ay kuray. Pero itong episode na to, kuray with a twist. So you guys ready? Yeah. Ready na po? Okay. Si Jean, hinimay ang laman ng kuray. Saka ito hinihalo sa ubod ng nyog at iba pang sangkap. Samantala si Nanay Merlin, nagsimula ng maggisa. Margarine, bawang. Sana naaamoy nyo ang naamoy ko, biyeros. Para siyang, siya gagawin mong ball. Fish cake, parang ganyan, fish cake. Crab cake. Kung si Jean naguhulma pa, si Nanay Merlin parang sarili niyang kusina ang Puka Shell Beach. Nagsimula na rin magprito si Jean. Hinintay niya lang mag-golden brown ang crab cakes. Saka naman siya gumawa ng sauce gamit ang gata na hinaluan ng sibuyas, tanglad, luya at shell ng kuray. Kapag lumapot na ito, voila! Pwede nang ihain. Sa kabilang gilid ko naman, kanina pa palang relax si Nanay Merlin. Kamusta mo kaya, Nay? Okay. Sumisipol na nga si Nanay kanina pa. Binif si Nanay. May restaurant ka, kailangan. Tapos na si Nanay, tapos na si Ate Jing. Wow, itsura pa lang, worlds apart. Yung presentation ni Nanay Merlin, parang galing sa Chinese restaurant / dampa. May titulo na po ba yung niluto niyo? Wala. Wala. Basta gumamit kayo ng garlic, butter, chili, tapos nun syempre main ingredient natin yung kuray. So, butter, garlic, chili, kuray. Yan. Kaya Ate Jing naman, crab cake. Fine dining presentation. Pasok po kayo sa bahay. Wow! Yan po. Upo ko kayo, Nay. Ate, pwede ka na ba buwan tikman? Yes. Pwede ka na tikman. Kamayin ko na. Sarap. Tama nga yung hula ko. Ito yung traditional. Tapos syempre, yung kuray parang, alimango din naman yan eh. Very curious ako dahil hinaluan mo ng ubod, tapos nun, naglagay ka ng gata. Get. So, lasang-lasa ako din yung butter. Pero maganda kasi sa style ng cooking mo, madaling kainin. So sana, may ganyan, tapos may sauce na ganyan. Perfect sana din yun. Alright. Out na si Nanay, tapos na daw si Nanay. Sheila, tapos na daw si Nanay. Sabi niya, Nanay, ate, dahil parehong winner yung present niyo at niluto niyong kuray, may special surprise kayo mula sa amin. Trip to Boracay. Dahil pantay ang laban, pareho silang mananalo ng trip to Boracay. Habang tayo, trip down memory lane naman ang punta. Bibisita tayo sa isang museo kung saan hindi lang basta sightseeing ang ganap, kundi time traveling pabalik sa nakaraan. Ang Living Museum na ito, ipararana sa mga bisita ang pamumuhay ng mga Malaynon noong unang panahon. Hello sir. Welcome to Motag Living Museum. By the way, my name is Sammy. I'm in charge here in Motag. Ay, salamat po. Maulan man umainit,
Pagpasok pa lang sa bakuran, mapapansing malayong-malayo na ito sa Boracay na alam natin ngayon. Tanan magkaganta, tanan sa Diyos magkahigugma. Oh, thank you. Thank you. Makikita rin sa museum ang traditional nilang paghahabi. Pati na rin ang sinuunang palikuran ng mga Malaynon. Meron tayo dito coconut husk. Yan po Bunot. ba yung toilet paper? Yes. Hindi ba dudugo ang puwet mo dyan? Actually, sir, pag bago naman yung coconut husk, is medyo soft naman siya. Ito po ba ay 5-ply o 10-ply? Tapos ito yung ating ash. Yan yung nilalagay natin sa Para sa dumi. to neutralize the smell. Okay. So yan yung ating native toilet. And then, pag napuno na siya, we cover with soil. Sa di kalayuan, meron akong napansin. Makati po yung paa niya? Yan yung ginagamit para mag-separate na. Para matanggal po yung yung grade sa palay. Ito talaga yung old fashioned. Yes. So importante po medyo elevated para bumagsak po sa baba. Yes, Ganun sir. po ba? At saka yung mga empty, naboblows away niya. Nasiseparate. Through the wind. Yeah. Dahil nga medyo magaan na siya. No? Oo. Traditional rice thresher naman ang ginagawa nila rito. Gamit lang ang mga paa at butas ng sahig na gawa sa kawayan. Natatanggal ang butil ng mga palay na ibibilad para maging bigas. Ang aming postura para lang naglilinis ng paabiyeros. Kung napagod na sa pagkuha ng palay, may traditional snack din sila rito. Yan ang palay na pumuputok. Popcorn is out! Pop rice is in! Pina-fry na lang natin yung palay. Okay. And then, kusa siya magpapap. Wala siyang oil. Walang tubig. Walang lahat. So, ano lang siya, plain na rice. And then, ipupot natin siya sa pan. At yan yung ginagawa namin snack. So, ito lang yung kakainin. Yung cover niya. So, isi-separate ito. Tapos na siya. Parang royal. popcorn. Pwede pala yun sa palay. So, di ba? May snacks na po. Galing. At ang mga palay na hindi pumutok, hindi pa rin itatapon. Babayuhin ito para makuha ang bigas at magamit nila sa pagluluto. O sino pa? Oh, ginawa ko na to. Natapon lahat. Ginawa ko na to. Natapon lahat. Dahan-dahan lang yun. Para ibal. Yan na. Yan na. Parang naglalaro ko lang. Kailangan yung ito, daliri nakaganyan. So parang, oy. Ganon. Oy. Oh, tama naman. Tama po ba? Yes. Ito pwedeng lutuin. Luto na yan. Luto na yan? Niloloko niyo ako eh. Hindi naman. Hindi po ba? Hindi. Mana. Binubuo ng komunidad ng mga lokal ang Motag Museum. Mula bata hanggang matanda, mulat kung paano ang pamumuhay nila noon. Ito yung way of living ng mga tao. Parang nawawala na siya. So, naisip niyang ibalik itong kultura. Just like sa Boracay, hindi na natin nakikita kung ano ang culture natin na sa Malaynon. Malaking bagay ito sa amin kasi maipapakita namin sa lahat na ito talaga yung aming kultura or ito talaga yung aming hanap buhay dito sa Malay. Bukod sa nakasanayang kultura, may isang pagkain na may tuturing na OG para sa mga Malay. Pero ang pagkain ito nanganganib ng mawala at hindi na makilala pa ng susunod na henerasyon. Ito ang inomol. Isa itong fermented rice na nagiging merienda ng mga Malay noon. Kung ginagawa natin, hindi po ba lutong kanin na po yan? Sisahin mo muna. Tapos pag hindi na mainit, Hindi na po mainit. ilagay mo ng ganito. Yan? Tapay. Tap? Tapay. Doon ginabili sa sa Palengke?
Ilocos. Ilocos. Wala kasi dito gumagawa dito. So, saan galing po ito? Sa Ilocos. Hindi ako po, pero anong saan galing po yung... Ano? Ginagawa ata nila doon sa Ilocos yun. Bakit po kayo naghahalo niyan? Mga 24 hours dyan pwede mo na makain. Tinatabi dyan sa bandi. Bandi. Pan. Para takpan. Bakit may amoy siyang alak? Kasi yung may mga luya ata ito at saka yung hindi ko na alam kung ibang hinahalo. Lambanog? Hindi ata. Wala? Wala. Tapos ito, parang ginagawa yung kanin na. Nilalagyan ng kanin ng tapay o starter para sa fermentation. Para nito para mas matagal itong masira. Pinagmamalaki nilang ito raw ang pinakamalinis nilang pagkain dahil kapag madumi ang naging proseso nito, napapanis ang inomol. Ibabalot ito sa dahon, saka iiimbak. Ito po ba yung kinakain nyo na may ulam? Parang merienda lang. Parang merienda. Tikman mo. Pwede na tikman? Oo. Ito yan. Para malaman mo kung ano yung lasa. Alam ko na. Ano nga? Ang tawag nun? Buro. Buro. Buro nga po siya. Tama sinabi niyo, Nay. Meron siyang tamis na meron siyang asim. Kuminsan ganun ako. Amoy ko yun kapag umuwi na ako. Inalagyan pa rin ako ng asawa ko. So. Dami-damihan Tapos mo asim. para malasahan mo ng Para malasahan ko sarili ko. Ang susunod na putahe, panigurado, hindi first time natikman ng mga lokal at turista. Takbuhan kasi ito ng mga biyaherong nakatipid mode. Basta nasa Bora, solve na sa OG Chori Burger at Fruit Shake. Ang inihaw na chorizo, lalagyan ng homemade sauce at saka ipapalaman sa tinapay. It's so delicious, you know, very yummy. First time eating this one. Masarap po siya. Dito ko lang ito natikman na Pero kung bitin at naghahanap ng kanin, ang isa sa OG karinderya sa isla, nagsuserve pa rin ng mga lutong bahay nila. Try ko yung dinuguan. Turo-turo man ang atake, pasok naman yan sa mga kumakain na mag-isa. O kahit kasama pa ang buong pamilya. Dito sa Jasper, more affordable siya. Sa 500 lang, sobra-sobra pa yan. Umaabot sa 5,000 hanggang 8,000 turista kada araw ang dumarayo sa Boracay tuwing peak season. Yung kilala po kasi dito sa Boracay Island is yung White Beach lang po. Yun po yung sa Station 1, Station 2, and Station 3. Pero yung hindi po alam ng iba, meron pa po tayong mga ibang beaches dito sa Boracay Island. Like we have the Puka Beach, meron din po tayong Ilig-Iligan Beach, and then yung Back Beach po natin. Sa iikot sa Boracay, talagang hindi maubusan. Mahalaga siya na hindi kalimutan para magpaalam sa ibang mga taga-ibang turista yung mga pagkain na lokal na dito sa Aklan. Kahit ang mga lokal, ito ang tinuturing nilang buhay. These days, as I've noticed, marami na ring masarap na restaurants. Yung Patatim, siya yung hinahanap-hanap ng mga regular guests namin. Hindi kumpleto ang Boracay experience kapag hindi nakapag-photo op sa sandcastle nito na araw-araw nag-iiba. Post rito, post doon. Solo man, magjowa o kasama ang buong barkada at pamilya. Ang mga sandcastle artist sa likod nito, lokal at tubong isla mismo. Malaking bagay po yun sa amin kasi sa mga turista din po na pumupunta dito. Para po ma-enjoy yung mga turista na pumupunta rito na dumarayo. Tsaka ito din po yung tourist attraction ng... Actually po, meron na po akong pinadala sa may Israel po para gumawa ng sandcastle. Karamihan sa nagpapapicture sa sandcastle at nakakasalubong sa Boracay, magkakapareho ang ayos ng buhok. Yan ang hair braid, ang iconic look ng mga nagagawi sa Boracay. Sa kauna-unahang pagkakataon, subukan ko kaya. Isa sa mga rason kung bakit di ako nagpapabraid dahil never mahaba buhok ko. Opo. So, meron po ba kayong, like for example, ito? Kaya pa po yung Kaya buhok ko, yan? Opo. Kaya po. Kaya pa yan? May mga design po kami. Ganon? O, sige po. Ano bang gusto mong design Kayo po? po, ano po yung marirecommend Ito po. Wala nang atrasang ito. Pagtatawanan ako ng asawa ko eh. Lalo ko na-inlove si Ma'am Iya. Pag sinabi niyo nga pong Boracay, no, parating mga tao, mga turista, nagpapa-hair braid. Ilang years na po ba ang hair braiding dito sa Boracay? Kasi ako po 19 years na po ako nagbe-braid. Nandito na po yung braid nung nagbe-braid po ako. So, matagal na po. More than 19 years may hair braiding na dito. Opo. Masakit pala yung hair braiding, no? Hindi pa nga, kunti pa lang. Konti pa lang yan? Mababanat pa yan? Nagsistart Oh my pa lang God. po ako. Okay.
Magaan naman yung kamay ko, sir. Magaan Opo, naman po. Itong pag-hair braid, parang form of massage din. Opo. Ayos. Matapos ang ilang ikot at usisa sa mga hair braider, ang kanilang artwork, I don't know kung gaano kadami na yung bisita ko sa Boracay. Never ko nagawa. Until now. So now, I'm acting like a tourist. Galing. Ang galing nila. marami na nagbago sa Boracay. Pero isang bagay ang nananatili, ang buong pusong pagtanggap ng mga lokal sa mga bisita na para bang hindi na tayo naiiba. Swerte silang magkaroon ng ganito kagandang isla. Pero maswerte tayo dahil buong puso nila itong binubuksan para sa ating mga biyahero. Hindi sila maramot sa pagpabahagi ng kanilang isla at hindi napapagod umisip ng bago para mas pasayahin at mas tumatak sa alaala ang ating bawat pagbisita.